Salamat sa oras niyo, Mang Thomas, at nagawan ninyo ng animation ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Myrna. Gusto ko din ma-share ang aking problema at experience sa buhay. Problema ko ang asawa at ang tatay ko. Simulan ko ang aking kwento noong nasa syudad pa lamang kami. Nanay, nandyan po ba si tatay? Hindi pa siya dumating. Ano kasi yon? Hiramin ko sana ang araro ni tatay. Nasira kasi ang sa amin. Ganun ba? Bumalik ka na lang mamaya. Hindi ko rin alam kung saan nakalagay iyon. At alam mo naman ang tatay mo. Mas maigi kung siya ang magpahiram sa'yo. Ayaw niyang pinapahiram ko ang mga gamit niya. Kaya antayin mo na lang siya. Sige po nanay, babalik na lang ako mamaya. Sana ay gusto niyang ipahiram sa akin mamaya ang araro. Gusto naman niya siguro. Di bale at kausapin ko na lang. Sige po nanay at tapusin ko lang ang trabaho ko doon sa bukid. Ano? Kalagitnaan na ng hapon. Magpahinga ka na muna. Wala din naman akong ginagawa nanay. Tignan mo, sobrang init ng panahon ngayon. Asawa ko, pumunta kanina dito si Ramon. Hihiramin daw niya yung araro. Ano? Pumunta lang dito para humiram ng araro. Napakawalang hiya naman ng manugang mo. Bakit na naman ganyan ang pananalita mo? Alam mo naman na napakabait ni Ramon. Hindi nga siya pala imik. Mabait ba yung ganon? Walang hiya-hiya na humihiram ng mga gamit ko. Nasira nga yung araro niya, kaya hihiram sa'yo. Naiintindihan mo ba? Talagang walang hiya. Wala ba siyang pambili nun? Napakamalas ng anak natin na nakiasawa sa kanya. Tama na. Nakarami ka na ng mga sinabi. Kung ganyan din ang tingin mo sa manugang natin ay hindi sa akin. Napakabait niyang manugang. Ano Ramon, nahiram mo ba ang araro kay tatay? Hindi pa, kaya nagpunta muna ako sa bukid habang inaantay si tatay. Kung ganun, hindi mo siya naabutan? Oo, malamang ay nasabi na ni nanay yung hinihiram ko. Sa tingin ko ay huwag ka nang babalik doon dahil sigurado ay makakarinig ka na naman ng maanghang na salita mula kay tatay. Ipaayos na lamang natin ang araro na nasira. Tiisin ko na lang lahat ng sasabihin niya dahil wala pa tayong pambili ng araro. Bibili na lang tayo pagkatapos ng anihan. Kaya mo ba ang pananalita ni tatay? Hindi bale at nasanay na ako sa kanya, tiisin ko na lang dahil hindi na yun magbabago. Wala na rin tayong magagawa dun sa ugali niya. Buti na lang at mabait ka Ramon. Kung iba ka lang siguro ay hindi ko lang alam ang mangyayari sa inyo ni tatay. Baka nagsuntukan na kayo. Hayaan mo na, tumatanda na din kasi siya Kelly. Kung papatulan ko yon, hindi matatapos ang usapan namin. Anong kailangan mo? Hiramin ko sana ang araro mo tatay. Ano? Nahihiram ba yon? Ikaw pa lang ang nakita kong makapal ang mukha na hihiram ng gamit ng may gamit. Tatay, kinapalan ko na talaga ang mukha ko dahil wala pa akong pambili ng bagong araro. Hindi bali at konti na lang ang arararuhin ko. Kahit pa, kung gusto mo ang araro ko ay rentahan mo para may silbi. O sige tatay, rerentahan ko, di bali matatapos lang yon ng isang araw. Ganyan dapat. Rentahan mo para hindi ka masanay na naghihiram na lang. Hindi kasi nakaantay ang anak ko na makahanap ng ibang pakikiasawahan. Parang gutom na nakiasawa sa'yo. Hindi mo man lang mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Hiram ka pa ng hiram ng gamit. Napakapangit na ugali. Hindi ba? Pwe. Ano ka ba naman tanda? Ipinahiya mo naman si Ramon. Kung ano-ano ang sinasabi mo sa kanya. Ano ngayon? Mabuti na lang yon para hindi siya hiram ng mga gamit ko. Napakabuti ng paglapit niya sa'yo, pero ganun ang ginawa mo. Para matauhan at maisipan niya ang mga bagay kung paano yumaman. Hindi naman niya ginugutom ang pamilya niya. Napakasipag niya. Ano pa bang gusto mo sa kanya? Sabi na nga ba, makakarinig ka naman ng maanghang na salita galing kay tatay. Hayaan mo na. Nasanay na ako sa tatay mo. Napakabait mo kasing manugang niya. Kaya ginaganyan ka niya. Malaki ang pasensya ko sa tatay mo. Hay nako,
Paano yan? Rerentahan mo ba ang araro niya? Oo, para wala na siyang masabi. Hay nako. Hindi na lang nakikita ni tatay ang kabutihan mo. Sana makita din niya yon. Napakabuti mo pero minamaliit ka niya. Ganyan talaga, kasi hindi ako mayaman na nakipag-asawa sa'yo. Aanhin ba ang kayamanan kung katulad din niyang pangit ang ugali? Hayaan mo na, Kelly. Malaki ang pasensya ko sa kanya. Huwag mo nang isipin yon. Sumusobra na si tatay, parang hindi niya manugang si Ramon. Ayan nga sinasabi ko sa kanya. Napakabait ni Ramon. Hindi porket mabait ang asawa ko, mamaliitin na niya. May pakiramdam din yon na nasasaktan. Oo anak ko, naiintindihan ko. Pero bakit ganun si tatay, nanay? Kasi ang gusto niya ay dapat nakiasawa ka sa mayaman. Maghanap ng asawa na mayaman mahirap naman tayo. Buti sana kung mayaman tayo, hindi naman tayo ganun. Makita mo, masakit na ang loob ni Kelly sa trato mo sa asawa niya. Bakit? Sinasabi ko lang naman ang totoo ah. Oo, pero sumusobra ka na sa mga salita mo sa kanya. Sus, kung ayaw nila ako, huwag nila akong lalapitan at kakausapin. Magbago ka na din kasi. Hindi maganda yung ganyan. Tumigil ka. Sino yung tumatawag? Si Myrna na anak natin. Sagutin mo na. Baka importante ang sasabihin niya. Hello Myrna, buti ay nakatawag ka. Oo, tatay, kasi uuwi na kami sa susunod na linggo. Kami? Bakit may kasama kang uuwi? Oo, tatay, kasama ko ang asawa ko na uuwi. Ano? Nakiasawa ka na? Oo, tatay, ikinasal na kami. Di ba may bakanteng lote ka naman na ibibigay sa akin? Yun na lang ang tatayuan namin ng bahay naming mag-asawa. Ano ka ba naman? Nakiasawa ka na pero hindi mo man lang sinabi sa amin. Hindi bale, tatay, nasa hustong gulang naman na kami. Kahit pa, sinabi mo man lang sana sa amin ang tungkol diyan. Hindi ganyan na ipapaalam mo na may asawa ka at uuwi na kayo dito sa atin. Tatay, wag na kayong magagalit. Bakit? Anong ipinagmamalaki ng asawa mo? Wala, tatay, pero masipag ang asawa ko. Hay ano ba naman? Yung asawa ng kapatid mong si Kelly masipag ngang totoo, pero kulang naman sa diskarte. Kaya pareho lang siguro sila ni Ramon na kulang sa diskarte. Iba talaga ang ugali ng tatay ko, Mang Tomas. Magaling siyang mangmaliit ng tao at hindi niya tinitignan ang sarili niya. Madali lang sa kanyang sigawan at maliitin ang asawa ng kapatid ko na si Kelly dahil hindi sumasagot sa kanya ang bayaw kong si Ramon. Umuwi nga kami sa bayan namin at ipinakilala ko ang asawa ko sa aking pamilya. Ano ang natapos mo? Wala akong natapos, tatay, dahil high school lang ang natapos ko. Ano? Paano mo mabubuhay ang anak ko kung high school lang ang natapos mo? Ang yabang mo naman na nakiasawa kay Myrna, parang may pinagmamalaki ka na ibubuhay sa anak ko. Wala ka palang natapos, wala kang diploma. Ano? Bakit, tatay, nakakain ba yung diploma? Napakabastos mo naming magsalita. Ikaw naman ang unang nang bastos sa akin. Parang hindi tao ang tingin ninyo sa akin. Hindi porket wala akong natapos at wala akong diploma na isasampal sa'yo ay ganyan ka na. Bastos kang manugang, hindi ka na lang sana umuwi dito sa amin. Sana, Buisit ka talaga. hindi na lang talaga sana kami umuwi para hindi na din kita nakilala. Si Raulo, Hayop ka. bakit ka nagagalit? Ikaw din ang nagsimula ng lahat. Ang galing mong magsalita na matanda. Lumayas ka dito sa bahay ko. Ayaw kong nakikitira ka dito. Huwag kang magalala. Talagang aalis kami dito pero hindi pa sa ngayon. Ano? Umalis na kayo ngayon. Aalis kami kapag natapos na ang bahay na pinapatayo namin ni Myrna. Huwag kayong magpatayo ng bahay doon. Binabawi ko na ibinigay yon kay Myrna. Hindi pwede. Kung matapos mong ibigay ay huwag mo nang kukunin. Napakapangit ng ugali mong tatay at piyanan. Hayop ka talaga. Mas hayop ka. Si Raulong matanda. Hayop na bong yon! Sabihin mo kay Myrna na lumayas na sila dito sa bahay? Hayan, nakahanap ka na ng katapat mong manugang mo. Isa ka pa! Mabuting kausap si Bong. Pero ano ang ginawa mo? Ginalit mo siya dahil ang akala mo
ay mapagsisigawan mo siya na katulad ni Ramon na manugang natin. Siya lang ang nakapagsabi at kumontra sa akin ng ganon. Kaya hindi ko ipapatuloy ang itinatayo nilang bahay sa lupa na binigay ko. Sinimulan na nila ang pagpapatayo at saka binigay mo na yun kay Myrna. Kahit pa, ipapatigil ko iyon. Ikaw ang bahala pero hindi ako makikialam dyan. Lalo lang kayong mag-iinitan ni Bong na manugang mo dahil sa pangit mong ugali. Di ka na lang sana sumagot kay Tatay Bong. Napakabastos ng tatay mo. Parang wala akong isip pag nagsasalita siya. Ikaw na lang sana ang magbigay sa kanya ng malaking pasensya. Marunong akong magpasensya pero sobra ang talas ng dila niya. Paano kung ipatigil ni Tatay ang ipinapatayo nating bahay? Kung ititigil niya ay dapat bayaran niya ang lahat ng nagstos natin. Ang tagal nating inipon ang pambili ng mga materyales tapos ganun ang gagawin niya. Ganyan lang yan, Myrna. Mabuti naman at napagtitiisan mo ang ugali ng manugang natin, Ramon. Kung hindi ko intindihin tiyak na mag-aaway kami. Wala yan, kung ako, hindi ko rin siya titigilan. Magkaiba kasi tayo ng ugali. Hindi ko kayang sagutin ang manugang natin. Nako, wag mong sanayin yun. Kailangan mo siyang sagutin para hindi ka maliitin. Ayon lang at magkalayo talaga tayo ng ugali. Oo nga, kasi ako talagang makakarinig din sa akin ang siraulo nating manugang. Kung pwede lang sanang pumili ng manugang ay hindi ko siya pipiliin eh. Saglit lang. Huwag niyo munang ituloy ang ginagawa ninyo. Ano ba yun, tatay? Ipinapatigil ko ang paggawa ninyo ng bahay dito sa lupain ko. Hindi na ito matutuloy. Sinong nagsabi sa'yo na hindi na ito maitutuloy? Ako, At bakit hindi matutuloy? lupain ko ito. Kaya nasa akin ang desisyon na ipapatigil ang paggawa ng bahay. Sige, patigil mo. Pero bayarin mo lahat ng nag-aastos naming sa pagpapatayo ng bahay namin ni Myrna. Anong sabi mo? Kung mababayaran mo ngayon lahat, ngayon din ititigil na naming ang pagpapatayo ng bahay. Wala akong pakialam dyan sa sinasabi mo. Kung wala kang pakialam, wala din akong pakialam sa'yo dahil tuloy pa din ang trabaho. Sige, umalis ka na. Hayop ka talaga, Bong. Mas hayop kang manugang. Siraulong matanda. Rinig ko ang awayan ni Bong at ni Tatay dun sa ipinapatayo niyong bahay, Myrna. Na naman. Sobra ang sigaw ni Tatay dahil hindi niya mapatigil ang pagpapatrabaho sa ginagawa ninyong bahay. Ano ba naman ito? Palagi na lang silang nag-aaway ni Tatay. Magaling din kasing sumagot ang asawa mo kay Tatay. Hindi niya pinapalampas ang sinasabi ni Tatay sa kanya. Yan din ang pangit kay Bong ate, hindi siya nakakapagpasensya kay Tatay. Talagang sasagutin niya si Tatay. Buti pa si Kuya Ramon at hindi niya sinusumbatan si Tatay. Tama ka dyan. Kahit na sobra ang pagmaliit ni Tatay sa kanya. At ayun lang dahil sa sobrang bait naman nitong ni Ramon ay lagi na siyang pinagsasalitaan ni Tatay. Ang mahirap ay kung magsuntukan si Tatay at si Bong. Sana ay hindi mangyari iyon. Pagpasensyahan na lang sana ni Bong si Tatay para wala ng problema. Hindi man lang kayo mahiya ni Bong, kahit napakadami ng tao ay nagsusumbatan kayo. Napakabastos naman kasi ni Bong. Napakabait na niya sa tingin ko, basta wag mall ang pagsasalitaan ng masama. Hindi ko naman ginagawa yun ah. Anong hindi? Ang galing mong magsalita ng masama kontra sa kanya. Iyan ang pangit sa'yo. Ako ang nakakarinig ng pananalita mo. Kung minamaliit mo si Ramon pues, ay magkaiba sila ni Bong. Hindi yung papatalo sa'yo. Bastos lang talaga siya. Kaya gagawin ko din ang lahat para mapalaya sila dito sa lugar natin. Hindi ko kayang maging kapitbahay ang taong iyon. Oo, pero manugang natin siya. Manugang pa rin natin siya, mas mabuti kung maghiwalay na lang sila ni Myrna dahil wala pa silang anak. Ano ba nakaisipan yan? Parang wala kang isip na matanda ka. Mas gusto mo pang maghiwalay sila ni Bong. Anong klaseng tatay ka? Kailanman ay hindi magkatugma sina Tatay at si Bong. Lagi silang nagsusumbatan. Ayaw na ayaw ni Tatay kay Bong dahil siya lang ang sumasagot sa kanya at kumukontra sa kanya. Hindi din kasi nagpapatalo ang asawa ko. Kung may masabing mali si Tatay ay agad niyang sasagutin.
Ganyan din si tatay. Hindi maiiwasan ang pag-aaway nila lalo na ngayon na magkapit-bahay kami. Lumipas ang ilang mga araw ay ganun pa din ang nangyari. Ate Kelly, punta kayo bukas sa bahay namin. Anong gagawin namin sa inyo? Birthday namin na dalawa ni Bong, double celebration na para tipid. Sige, pupunta kami ni Ramon. Oo ate, para masaya ang celebration natin bilang pamilya. Tama ka dyan, Myrna. Kailangan din natin yan. Ikaw na ang magsasabi kay Bayaw Ramon. Ganun na din sa mga anak ninyo ate. Magbihis ka na tanda. Bakit mo ako pinagbibihis? Oo, dahil pupunta tayo kina Myrna. Birthday ng anak mo at ni Bong. Kaya doon na tayo kakain ng gabihan. Bakit ako pupunta Hindi naman nila ako iniimbita. Hindi ka inimbita pero sinabi sa akin, ako na daw ang magsasabi sa'yo. Alam ko naman na hindi nila gusto na pupunta ako sa kanila. Hindi ako invited. Invited ka. Si Myrna ang nagsabi sa akin. Sinabi niya sa akin na ako na ang magsasabi sa iyo. Andun din sina Kelly at iba nating kamag-anak. Hindi ako patay gutom na pupunta sa kanila. Makakakain ako ng masarap na gusto ko anytime. Ang arte mo. Pwede bang magkaayos na kayo ng manugang natin? Wala akong interes sa manugang na mayabang. Kung sino magsalita yang si Bong pero wala naman siyang pinagmamalaki. Pwe. Nanay, bakit kayo lang nasaan na si tatay? Ayaw niyang pumunta kahit ano pa ang sinsabi ko sa kanya. Hindi daw siya invited. Diba sinabi ko sa'yo nanay? Alam mo naman ang ugali ng tatay mo. Hayaan mo na siya. Huwag mo nang isipin, nandito naman ako. Iba pa din sana kung nandito si tatay. Ano ang gagawin natin kung ayaw niya? Kaya hayaan na ninyo baka makipag-away lang ang tatay mo dito. Nasaan na si Tatay Bong? Hindi ba siya naimbita? Pero ang alam ko, inimbita naman siya ni nanay. Nandun siguro sa kanila. Kahit hindi dumating iyon, walang problema at wala akong pakialam sa siraulong matandang iyon. Masaya naman tayo kahit hindi yun darating. Ano kaya kung tawagin ko siya? Ikaw ang bahala, Bayaw. Pero kung sisigawan ka niya, sampalin mo na agad. Hindi dapat. Matanda na yun eh. Ikaw ang bahala. Pero mayabang yun pero kung ako yan nakatikim na yan ulit sa akin. Sobrang yabang ng matandang iyan. Akala mo naman kung masarap ang handa nila, baka inutang lang naman nila ang mga iyon. Nagmamayabang lang sila sa mga kapitbahay. Ang yabang naman ng tatay mo, Myrna. Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin. Imbis na magpasalamat ay ang dami pang sinasabi na masama tungkol sa atin. Huwag na Bong, hayaan mo na alang-alang sa akin. Kung hindi ako makapagtimpi ay susuntukin ko yan at mawawala ang dalawang natitirang ngipin niya. Makikidaan po dito, tatay. Hoy! Bawal ang dumaan dito! Kung gusto mong dumaan, pumunta ka sa kabilang dako. Aba, kaya pala nagpagawa at nilagyan mo ng bakod dito para hindi ako makadaan. Ngayon alam mo na, napag-alaman ko na galing ka sa holdupper, kidnapper at masasamang pamilya, kaya nagpagawa kami ng bakod para lumayo ka sa amin dahil nakakatakot kang tao. Baka saktan mo pa kaming mag-asawa. Nakakatakot ang lahi mo. Kaya simula ngayon, huwag ka nang dadaan dito. Ganyan pala ang tingin mo sa akin, siraulong matanda. Oo naman, di ba ang sama mong tao? Hindi kami masamang tao pero ikaw ang magpapasama sa akin. Aray ko! Aray! Ayan ang gusto mo pala. Aray! Sumusobra ka na. Siraulo. Nasaktan ni Bong ang aking tatay dahil sa sobra niyang pananalita Mang Tomas. Parang aso at pusa sila kapag nagkita, kaya ang ginagawa na ngayon ni Bong ay iniiwasan na lamang si tatay. Kahit ang ama ko, iniiwasan na din niya si Bong. Gusto ko din naman na magkaayos sila pero imposible naman na mangyari iyon dahil walang pasensya ang asawa kong si Bong, samantala ang tatay ko naman ay magaling mag-provoke sa asawa ko. Ano kaya ang pinakamabuti naming gawin
para magkaayos na sila. Mag-comment lang kayo sa ibaba sa mga solusyon sa problema ni Myrna. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay mag-like, comment, and subscribe na.